Ayan. May i-share lang ako sa inyo kasi na kung paano mag power up line sa mga full wave na full wave na motor. Halimbawa, full wave yung inyong Barako 175, ang inyong Badja CT100, CT125, Yamaha YTX, naka full wave na siya kasayan ha. Kahit anong pinull wave nyo kasayan, ganito lang yung gagawin nyo kahit anong motor tayo rito. Basahin natin yung dalawa sa comment kasi yung iba hindi natin mahanap eh. At shoutout mo na rin. Shoutout kay Arnel Vlog Tutorial. Sir, paano kung naka full wave na ang XRM? Pwede po ba yan kahit naka full wave na sir, wala bang babaguhin? Shoutout kay Jet Sambrano. Good day sir, ask lang po kung power up line po ba nagcha-charge din po ba yan at hindi po ba yan mag-overcharge? Dahil walang nagre-restrict ng kuryente papuntang battery. Sana masagot ka Science, salamat. Hindi po ba lolobo yung battery dyan pag nag-overcharge yung battery? Ito kagad ang kasagot ang kasayan Ito, tutok mo rito sa ating voltmeter. Kaya ito napaka-importante ng voltmeter sa lolobo Yung lolobo tsaka yung hindi nagre-restrict. Dumadaloy po yung kuryente niyan. Okay yung niyan. Ito yung kasagutan niya, yung ating voltmeter. Kaya importante sa motor to. Kaya kasabay ng mga pagpo-full wave, kasabay ng mga pagpo-power up lines, laging mayroong voltmeter. Kasi yan ang magmo-monitor sa ating motor kung mag-overcharge pa siya, kung puputukan tayo ng ilaw o puputukan tayo ng battery. Kaya kasahit ang tinatanggal lang sa mga ganyan. Ito siya tutok mo rito. Itong mga gantong mga full wave, ito siya. Ito yung full wave regulator natin, yung dalawang wire manggagaling dyan. Ayan na, full wave regulator kasi full wave, dalawa na siya Kaya automatic battery operated na. Kaya yung lahat ng nagpo-full wave, mas madali nga yung mag-power up lines kasi battery drive na yung ginagamit nila. Kailangan lang natin mahanap kung saan nila nilagay. Kung saan nila nilagay yung yung galing sa regulator na light coil. Halimbawa itong XRM. Ang kulay ng nito, kulay yellow. Ito tayo pag tayo nag full wave, meron dyan isang yellow. Ito. Ayan kulay yellow Pansinin nyo hindi nakasama yan. Tapos yung kulay white, ayan. Ito yung kulay white hindi na rin siya kasama. Kasi nakarekta na tayo kagad dito. Yung manggagaling sa stator na dalawa, na kahit magkabaliktaran, diretso sa may sa regulator rectifier. Yan siya kasaya diretso sa regulator rectifier yung dalawa. Kaya ito, nakahang na ngayon yung yung light coil. Yung light coil niya, kaya kahit anong motor, ganito lang yung gagawin nyo. Ilalagay niya sa accessory. Automatic yan. Sa accessory ang paglalagyan nila dyan. Wala silang ibang paglalagyan kundi accessory. Ito yun Ito yung yellow pansinin nyo Ito yung isa, accessory wire. Ito yung pinaka buhay natin. Sasay na. Ayan. Ilaw. Ito yung taillight. Tapos park light at saka yung headlight. Ito yun. Ito tatanggalin natin ngayon Pansinin nyo. Tatanggalin natin sa kulay dilaw. Ayan. Kung halimbawa rider 150 ka, yellow may lining na white. Excuse. Siya kasayan Ito yung yellow. Ilalagay nila sa ilalagay nila sa accessory wire. Yan pag nakadikit sa accessory wire, okay na siya. Gagana na ngayon yung yan. Ito ngayon yung ililipat natin. Ito yung ililipat natin sa number 87 ng relay. Ito siya, ito yung nililipat. Para makuha mo na yung park light, headlight, taillight. Yan full wave na yun Ibig sabihin mas madali na kasi battery drive na siya. Ngayon, paano kung meron na kayong sariling switch? Hindi nyo na kailangan to.
motor nyo, halimbawa, mga SYM bonus, Euro Racing, 110, may fuse na agad, ano? Meron na agad siya. Ibig sabihin, etong kulay dilaw na to, ide-diretso na kagad natin sa accessory wire. Pero dahil ipa-power up natin, ide-diretso naman natin siya ngayon sa ano. Etong yellow, ide-diretso natin sa ano, sa number 87 ng relay. Kung meron ng switch yung ano natin, ako may ganito na ba? Kung meron ng switch yung ating motor, tandaan nyo, pare-parehas lang yan yung pinupull wave. Automatic nilalagay sa accessory wire yan. Kaya hanapin nyo lang kung saan nila nilagay sa accessory wire. Dahil wala itong switch, kaya kailangan niyang magkaroon ng switch. Kung gusto yung style na ganon, pwede rin naman. Pagbukas ng ano, buhay na kagad yan. Kasi kung may switch yan, kagaya ng ibang mga motor, nakahiwala yung park light at saka yung ano, yung tail light. Yan siya, accessory wire. Tapos pag binuhay na yung ilaw, yan siya. Tapos yung isa naman, simple pa lang din. Kasi itong pinaka ano natin, yung pinaka mini driving light o shining quago, ito kukunin lang natin yung common. Yung common lang nito ilalagay natin sa isang 87 ng relay. Kung ano man yung pailaw nyo. Okay, maglalagay sa ganito, malambot. Ito kasayan yung ano, ito yung full wave. Ito yung full wave, ha. Pupunta naman tayo sa full wave na pinower up. Dito na tayo ngayon sa kabila. Be careful when you drive. Ito na yung kasayan yung full wave na pinower up, ha. Yung nag-comment sa atin na XRM na naka full wave, ito na yun. Sa relay, meron tayong number 30. Ito yun, ganito yung gagawin, ha. Simple lang. Number 30, pupunta yun sa positive ng battery o plus, sa positive sign. May fuse na 15 amperes. Ito siya, ba? Positive. Ito, dito yung pwesto 1 ng ano natin. Ito yung pwesto 1 ng ating relay. Number 30, pupunta yan dito, ha. Tapos yung number, pero sa may kabila kasi papaganto yung form mo, eh. Yung number 86 pupunta rito sa negative. Ito, ha, negative to, ha. Ito na, ilagay na natin ito sa ano, sa positive ng battery, yung 30. Ito namang 86 ilalagay natin sa body ground. Dito to pupunta, gagamit kayo ng i-terminal na katulad nito. Tapos merong connection sa ground, no? Ilalagay pa kayo ng isang ano, bali dalawang i-terminal. Ito ang lalagay ng i-terminal dito, ha. Ito, ha, yung may fuse na 15 amperes. Ito siya. Ayan, naka-power pa na yan kasayan, eh. Ito, fuse papunta rito. 4 na fuse yan kasi alarm, dual horn, saka yung ano natin, yung stock, pinalitan natin ng ganito fuse. Siya, ano. Di meron tayong negative at saka meron tayong number 30. Yung number 86 yan, pupunta yan sa ano, nagbutas tayo dito, pupunta mo dito. Bali, nagbutas tayo dito, dito yung kumuha. Dito kumuha yan kasi para sa XRM 110 yan, eh. Dito kumuha yan sa accessory wire ng ano, ng accessory wire, kumuha ng ano, ng number ano, yung number 85 sa accessory wire kumuha. Binutas lang dito para pumasok sa loob. Kaya nakapasok yung relay natin. Kaya, tapos pagpasok yun, pagpasok ng ano rito, pagpasok na accessory wire, magkakaroon na tong 85. Dito inilagay sa 85. Yan, ha, tingnan nyo mabuti, ha. Ito yung pinaka-forma yun. Pansinin nyo, ha. Isa nakalagay, ha, 30, dito inilagay. Tapos ito 85, dito inilagay.
na ganyan. Tapos itong 85 inilagay sa accessory wire. Gagana na ngayon yung dalawang 87. Ngayon dahil kanya naka full wave na kayo, dito yung ilalagay yung yung nilipat nila sa sa accessory wire sa isa. Kahit alin sa dalawa. Tapos yung isa naman, ito yung mini driving light o laser gun, doon yung siya ilalagay. Okay na siya kasaya katulad dito. Sample na natin. Tapos papakita ko sa inyo yung kung paano malalaman kung nakuha niyo yung tamang tamang pagpapower up. Siya kasaya na. Magbubukas tayo ng ng headlight. Yan yung headlight natin. Tapos magbubukas tayo ng park light. Yan yung park light natin. Tapos magbubukas tayo ng dual color. Yan yung ating dual color. Tapos magbubukas tayo ng mini driving light. 4 na mini driving light ito. Harapan. Meron tayong 4 na mini driving light dito dalawa. Bubuksan natin yan, yung 4 na mini driving light natin. Ito siya. Yung 4 na mini driving light natin. Tapos meron tayong alarm dyan kasaya na. Turn left. May alarm pa yan kasaya na. Turn right. Naka-alarm pa tayo dyan. Turn left. Tapos meron tayo nito Ito, dito naman tayo sa harap. Meron tayong yung tawag dito, digital speedometer. Tapos meron pa tayong voltmeter, tapos may dalawa tayong charger na paglalagyan ng Tapos meron din tayo dito sa may yung time clock na pang 27 degree. Eh tsaka sana yan na yung mga ilaw na nakapasok sa atin. Tapos meron pa tayong rito. Ito yung brake light na magpapalit siya preno mo. Yan. Try mo natin yung park light para makita. Yung sa baba. Yan, meron tayo niyan Okay, tsaka sa'yo na magpapalit yung kulay niya. Bubuksan natin yung park light. Tignan natin kung alin ang matitira sa kanya. Ito nga yung power up lines. Para malaman nyo kung ano yung mga nakapasok sa kanya. Ito yung fuse niya. Pupunta tayo sa kanyang fuse. Kasi yung iba kasaya nasasama nila yung nasasama nila hindi lang park light, tail light, headlight, nasasama nila yung busina, nasasama nila yung starter. Mali po yun. Ito tatanggalin natin. I-atras ka ng konti para mas tutok mo rin dito Tanggalin natin Kaya siya kasaya. Busina natin. Ayan siya kasaya Busina natin. Okay siya. Signal light. Turn left. Okay siya. Signal light. Turn right. Okay siya. Tapos yung brake light natin. Yung brake light natin nakapasok na siya. Okay, atras mo. Tsaka sa'yo na, nakatanggal yung natin, nakatanggal yung ating fuse. Pag kinarga natin to, ito nakabukas yung voltmeter natin dito nakabukas yung ating tapos nakabukas yung voltmeter natin. Ibig sabihin kasi hindi sila nakapasok sa hindi sila nakapasok sa power up light, sa signal light. Turn left. Pati alarm natin, hindi sila nakasama Lahat ng iilaw, yun ang mga nakasama sa ating power relay. Ayan na siya, yung kasaya na. Lahat ng ilaw, pati yung sounds natin. Patutok mo rito. Ayan kasaya na, pati yung sounds natin kasama rin sa yung amplifier natin Mawawala sila kasi lahat yung mga kasama sa ating mga nakakasama sa dito nyo malalaman kung alin yung mga nakasama sa ating sa ating power relay. Ayan na siya, ilaw na siya lahat. Turn left. Walang lobo to kasaya ng battery kasi ito ito siya kasaya Turn right. yung voltmeter natin kayang-kaya niya. 4L battery, XRM 110, old model 2005. Tingnan nyo kasaya na yatras na tagdo ka sa harapan.
Ayan siya kasaya na 2005 model. Kita nyo kasaya na marami tayong setup dyan na gawa. Bukas pa natin yung park light natin. Tapos meron pa rin tayong busina. Kaya pa rin yung bumusina ng maayos. Kahit nakabukas na lahat yung ano natin, yung ilaw natin. Ito kasaya yung full wave na ano, full wave na pinower uplights. Wala kayong magiging problema dyan. Solidong-solido yung ano yan, magiging kuryente natin yung kaya no. Pati sa likod naka-double contact tayo. Tapos yung reading natin kasayan ayun oh. Ayun yung ating ano. Ayun yung reading natin. Siyempre pag tumatakbo na yan kasayan tsaka paghihinto tayo. Tsaka kasayan ha. Paghihinto tayo siyempre. Kapatayin natin yung ano natin. 4 na mini driving light. Pag pinatay natin yung 4 na mini driving light natin, okay na kagad, akit na kagad ang ano yan. Ngayon kasayan yung sinasabi na ano, yung sinasabi sa atin na mag-ano tayo, lolobo yung battery o mag-overcharge. Ito kasayan, papakita natin. Ito ang mag-overcharge kasayan, panoorin nyo. Mangyari sa motor nyo yan. Tsaka sa na. Yan yung tinatawag na puputok ang battery, lolobo yung battery, puputok yung mga valve. Yan yung sinasabi ka sa akin ha. Yan yung sinasabi ng nag-comment sa atin. Pero walang masamang epekto ito kasaya kasi gumagana pa rin lahat ng ano nito, magpapaction pa rin yung charging ng ating motor. Ngayon kasayan, ito yung regulator rectifier na liwa. Kasi yung kulay black nito nakalagay sa switch. Ayan siya kasayan ha. Nakaliwa regulator rectifier tayo dyan ha. Ayan. Kita nyo, overcharge yan. Pag ganyan, puputukan kayo ng battery ha. Gamitin natin yung black, ilagay natin sa accessory wire. Ayan, nakalagay na sa accessory wire yung black natin. Kahit anong birit na natin yan sa motor. Anong birit na yan sa ayan. Ngayon, pagka yung black natin hindi nakakabit, eto mangyayari ha. Overcharge yan. Huwag yung ano yan. Pagka ganito may voltmeter kayo, gawan nyo na kagad ang remedyo. Hanapin nyo na kagad. Kung hindi match yung regulator nyo, magpalit kayo ng regulator. Na kagad yun. Yan yung puputok ang battery at lolobo. Kaya na, eto lang yun ha. Balik tayo dito sa may full wave natin. Balik tayo sa full wave battery. Ito lang yun. Hindi na kayo mahihirapan sa mga nagpa-full wave ng Badja, nagpa-full wave ng YTX, nagpa-full wave ng Mio. Hindi na kayo mahihirapan kasi hahanapin nyo lang sa charger yung tinanggal. Kaya yung dilaw. Yung light coil, hahanapin nyo lang yan. Kung may switch na kayo, idiretso nyo lang yan. Idiretso nyo lang to sa number 87 ng relay. Ngayon kung wala kayong switch, eto siya. Lalagay lang kayo ng switch para pagka open nyo sa kanya, side, ayan na siya. Bali mga nagpa-full wave dahil wala pang switch, ganyan siya. Magkakasama. Pero pwede naman to, yung hiwalay yung nakahiwalay yung pag ganito yung nakahiwalay yung headlight. Pag ganito yung switch niya, pwede. Pero pwede isa naman yan magkakasabay. Headlight, taillight, headlight. Kahit ano yan Kawasaki, Barako, Badja,
YTX, yan yung mga inan natin, pinawer up, nag-ano na tayo yan, na full wave na tayo yan. Kaya alam na natin yung mga ano yung kulay. Kaya lang, di pa kasi tayo nagbablog yung, kaya wala pa tayo sa vlog yan eh. Pero pag meron ulit tayo yan, i-vlog natin yan yung mga ano yan, kung paano i-power up yung mga naka-full wave na ganyan, o kahit hindi pa naka-full wave. Pag meron pa kayong katanungan kasi na hindi nyo nakuha, mag-comment lang kahit sasagutin ko yan sa amin ng aking mga kain. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.